Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo. Nung mga nakaraang araw at halos mag-iisang buwan na rin ay nag-conduct yung aming grupo na itong grupo na ito is Team for a Change. Ito pong grupo na to, ang layunin nito ay maghangad ng magandang pagbabago sa ating bansa. Kaya sinusuportahan natin yung mga magagandang plano ng Pangulo para sa ikabubuti ng ating bansa. Ito po'y bagong grupo lang. At parte niyan ay nagkaroon kami ng survey. Tinanong namin yung ilang mga tao na ayaw nga nilang magpakita ng kanilang itsura dahil sila ay natatakot o nahihiya tungkol sa tanong na ano ba ang mangyayari kung si Sara Duterte ang papalit kay PBBM bilang Pangulo ng Bansa sa dalawang uring pagpapalit. Yung natural, ibig sabihin natapos ni PBBM ang kanyang termino bilang presidente sa 2028. O siya ay na-dethrone o na-oust bilang presidente at pumalit si Sara ng persahan. So ano ang mangyayari? So sakto naman mga ka-Wonder na itong tanong na to ay ang kanilang mga sagot is naaayon mga ka-Wonder dito rin sa sinasabi ni Mon Tulfo na siya ang tugma na nagkaroon tayo ng queue upang pag-usapan na natin ito kung ano bang mangyayari kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo ng ating bansa. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, magandang araw sa inyo lahat. Pag-usapan natin itong aming naging survey at lalong-lalo na itong sinabi ni Mon Tulfo na siyang tugma mga ka-Wonder. Na isang sabi nga nitong mga ating pong mga nakausap na kapag si Sara Duterte daw ang siyang pumalit, natiyak na magiging magulo ang ating bansa. Magkakaroon na naman dyan daw ng patayan, magkakaroon na naman daw dyan ng pagbagsak ng ekonomiya, magkakaroon naman dyan ng panganib dito sa West Philippine Sea na maaring tayo raw ay angkininang ng China at kung ano-ano pa. So yun pong survey na yan ay tumugma dito sa sinasabi ni Mon Tulfo. Ngayon, ano bang sinabi ni Mon Tulfo dito sa kanyang statement mga ka-Wonder? Basahin po natin. Ito ay actually nagmula dito kay Di Umano, na ang sabi dito, from the frying pan into the fire. Broadcaster Mon Tulfo issued a strong warning on Tuesday, saying it would be a disaster for this country if President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. were to resign or be removed from office and Vice President Sara Duterte assumed the presidency. So obviously mga ka-Wonder, this is a hypothetical situation. Kaya ang ginagamit din natin dito mga grammar terms is hypothetical. That's why we use were. So kapag siya ay maalis bilang Pangulo ng bansa at papalit si Sara Duterte, ang sabi nga ni Mon Tulfo, it's gonna be disaster. So later on, after nito, i-discuss natin kung ano yung mga nilalaman yan. Bakit magiging disaster? So from the frying pan into the fire, it's going to be a disaster for this country if BBM resigns or is dethroned and Sara takes over, Tulfo said. Tulfo's comments came shortly after Vice President Duterte publicly asserted that she is fully prepared to take over should constitutional succession require her to step in as president. So Tulfo, who has kept an amicable relationship with former President Rodrigo Duterte, has long been openly critical of the former leader's children, including the Vice President. Narinig po natin yan na sinabi niya na okay naman sila ng tatay until now. He considers him as his friend. Pero daw itong mga anak ay mga abusado. Sinabi niya pa nga itong si Pulong may hawak kutsilyo, sasaksakin, nagsisiga-siga dyan at involved pa raw sa anumang anomalya. Etong si Sara Duterte daw nasabing puputulin, pupugutan yung mga ganyang mga attitude. So, medyo nababahala po ang ilang mga tao. At of course, pati si Mon Tulfo. Kaya, tignan natin mga ka-Wonder, this is hypothetical. Hindi pa ito, this is hypothetical situation na pinagpapalagay natin. Nasabi ng iba is, posibleng yan nga ang mangyari. So, ano ba yung posibleng mangyari? Kung totoo man yung sinasabi ni Mon Tulfo na magiging disaster ang pag-akyat ni Sara Duterte, hindi dahil sa anumang personal na allegation.
kundi dahil sa bigat ng political and national consequences kapag nagpalit bigla ang liderato ng bansa. Ito ang tinutukoy natin dito, mga ka-wonder. Yung ginagawa nila na ma-oust o ma-dethrone si PBBM sa pamamagitan ng ginagawa nilang mga rally, no? So, anong pwedeng mangyari? So, nag-prepare ako dito, mga ka-wonder, no? Based dun sa ating mga na-interview and based dito sa sinasabi ni Mon Tulfo. So, meron tayong pointers kung anong mangyayari kung si Sara Duterte ang magiging Pangulo. Una, may matinding political division. Alam natin na hati-hati yan. May green at pula. Doon muna tayo sa dalawa, green at pula. Meron pang pink at dilaw. So, magkakaroon niya ng kaguluhan, mga ka-wonder. Dahil sa tensyon sa pagitan ng Marcos at Duterte camps, malamang nalalala ang political divide, which is malala naman mas lalong lalala. Yung unity na imahe ng pamahalaan kay PBBM, na gusto niya nga unity, which is unfortunately is na-disband, ay pwedeng tuluyang mabasag, which is in fact, tuluyan nang nabasag. Pwede magkaroon ng mass resignations sa gabinete, reorganization ng mga ahensya at paglipat ng political alliances, which is possible, mga ka-wonder. Dahil malamang ang pauupuin dyan ni Sara Duterte ay yung kanyang mga kaalyado. And of course, yung mga kaalyado ni PBBM dyan that would serve as a threat for her, malamang tanggalin niya, mga ka-wonder. Pangalawa, yung sinasabi nating power shift at bigla ang pagbabago ng policies. Alam natin na pagdating sa mga polisiya is champion si PBBM dyan. Pero babaguhin yan malamang. Kung si Sara ang papalit, posible ang major shake-up. Kaya posible, major, mga ka-wonder. So pagpalit ng key officials, yung mga key officials ngayon na tumatayo para patakboy ng bansa at tulungan ng Pangulo. Pagbabago sa foreign policy, lalo na yung American base dito, yung pakikipagtungo, ironclad natin sa Amerika, maaring putulin yan, mga ka-wonder. At papasukin yung China. At alam nyo na, nakikita nyo, maaling yung West Philippine Sea na yan, mawala na yan at tuluyan na mapunta sa China. Malamang tayo ay maging probinsya na. No? So ano po ang gagawin natin? Dapat natin pigilan ang pag-upo nitong si Sara Duterte ayon sa ating mga nakakausap. At ayon na rin sa tunog na sinasabi ni Mon Tulfo, it's gonna be a disaster. And then, pag-iba ng priorities sa education, peace and order, and local government. Since ito si Sara nga nilagay dyan sa education, which obviously, hindi siya effective, at yung peace and order niyan, magiging mabago yan, mga ka-wonder. No? Kung gaano naging takot yung mga tao noon dahil gagamitan ng armas, at tatapang, pananakot, no? Talagang magkakaroon ng peace na sapilitan. At local government natin ay ganun din. Magkakaroon ng pag-iiba. No? Yung mga pababa. Siyempre, kung sino man dyan yung sabihin na natin, pagpalagay na natin na medyo, ito ay hypothetical lang kadikit, kakilala, no? Na maaring mapasunod agad na walang kontra-kontra. So, lilitaw ang tanong, magpapatuloy ba ang Marcos programs o bubuwagin? Yan ang magandang tanong. Malamang, hindi niya ituloy yan. Kasi maaring sasabihin niya, hindi niya nga tinuloy yung programa ng aking ama. Bakit ko itutuloy ang kanya? Parang hawig ito ng kay Cory, na hindi tinuloy yung programa ng Pangulong Marcos. Pangatlo, mas malakas na papel ng Duterte Political Network. Yung mga nangmamayagpag dyan na magugulo. Maaring lalong mag-ingayan at lalong mamayagpag. Ito mga vloggers na to, ngayon pa lang kitatapang na kahit wala sa lugar, how much more kapag si Sara Duterte na ang nakaupo, mga ka-wonder. Kaya asahan ng publiko ang muling lalakas ang impluwensya ng dating administrasyon. Good luck, mga ka-wonder. So maaring bumalik ang style ng governance na mas decisive in a way na talagang pag sinabi itong gagawin, may control, but underneath that is another story. At militaristic ang tono o mas direct pa. Alam na natin yung mga style nila na medyo mabakal, matigas, ma-firm, matatapang. Magiging ganun po ang mangyari dyan. Para ka na rin siguro nasa martial law na kahit hindi nagde-declare, mga ka-wonder. But in a different scenario, in a different setting, mga ka-wonder. So pati yung public messaging dyan depende sa approach ni Sara
Sila po ang magkokontrol. So maari ring makita ang pagbabalik ng ilang personalidad na malapit sa Duterte family. Siyempre, it's their time to shine. At of course, sila yung magbe-benefit din sa leadership nitong si Sara Duterte, if ever. Pang-apat, posibleng economic uncertainty. Ito yung nakakatakot, mga ka-wonder. Uncertainty, ibig sabihin, yung ekonomiya natin, walang kasiguruhan. Ibig sabihin, kung magpapalit bigla ng liderato, natural na magkakaroon ng economic shock. Investor fear. Matatakot yung mga investor. Ang ganda ng usapan natin kay Marcos, ang ganda ng flow. Na kahit sinasabi nila wala rin mag-i-invest, which is fake news. No? At pagbaba ng confidence dahil sa political instability. Dahil nga dinethrone. Sino ang pumalit? Malamang kilala na nila at alam na nila sa buong bansa at marami nakakilala dyan sa ugali ni Sara Duterte. So magkakaroon ng political instability, investor fear, yung kanilang mga in-invest dito, hindi nila alam kung ano magiging outcome. And then delay or pag-realign ng budget priorities. Speaking of budget, mga ka-wonder, sabi nga ni Attorney Claire, ilan pa bang mga piatos ang lalabas? Maawa kayo sa ating bansa. No? Hindi pa tayo tapos. Doon sa bandang part na yan, makikita nyo na ito'y magiging magulo, mga ka-wonder. Epekto nito, maaring bumagal ang ekonomiya sa unang mga buwan. So, babagsak ang ekonomiya, maapektuhan, malaki ang impact. No? Number 5, reaction ng international community. Mag-iiba ang tingin ng ibang bansa at pagbiglang pagpalit ng Pangulo, lalo na kung may issue ng dethronement or forced resignation. Kung magre-resign si PBBM dahil hindi niya nga ugali ang iwanan ng isang problema. Kaya malabo po yan. If-force nila or dethrone nila, well, they have already tried many times, but they failed. Pwede magkaroon ng mga pahayag mula sa UN, US, EU at ASEAN. Of course, meron yan. Magkakaroon ng meeting dyan, pag-uusap, at hindi natin alam kung ano magiging trato sa kanya because PBBM, during those meetings, talagang gustong-gusto siya ng mga foreign countries, ng mga foreign leaders. Suriin nila kung stable pa ang political system ng Pilipinas. At kung hindi, at isang Sara Duterte nga ang nagro-rule, na may bali-balita na sila dyan, malamang mga ka-wonder kung anong background nito, baka hindi maging stable ang political system ng Pilipinas sa tingin nila at hindi sila makikipag-partner. So, anong mangyayari? So, magre-resort doon sa China, sa kung ano man yung kaalyansa ng China. So, alam mo na mangyayari sa atin, mga ka-wonder. Aasamin nyo ba? Dahil itong mga didilis na to, hindi nag-iisip yan. Kaya wag nyong iasa ang ating bansa dyan sa mga yan. Dahil yung utak niyan, kahit i-clone nyo, hopeless, mga ka-wonder. At saludo tayo, pinupuri ko talaga yung mga DDS na buhayan ng kanilang isip, na-realize nila yung tama, at congratulations sa inyo pong pagsuporta para sa pagbabago ng ating bansa. At pang-anim, mga ka-wonder, mas malakas na oversight at media scrutiny. Ito na. No? Dahil controversial ang pag-akyat ni Sara, this is hypothetical, media and watchdogs ay magiging mas mapanuri. Siyempre, magiging paranoid yung mga yan. Susuriin nila. Kasi baka, alam mo naman yung kasabihan, yung ginawa mo sa kapwa mo ay maaari din gawin sa iyo. No? Kaya, mapaparanoid yan. Baka i-destabilize din ako. Gawin din ito sa akin. Kaya yung media niyan, kokontrolin nila, mga ka-wonder. Magiging mapanuri sila. At lalo na yung mga vloggers dyan na for the truth, ay kanilang malamang maaring isuppress, mga ka-wonder. No? So, ito ay pwedeng magdulot ng pressure at dagdag tensyon sa political environment dahil lahat ng hakbang, appointment, pahayag niya ay magiging batay o bantay sarado, mga ka-wonder. Gusto nyo ba yan? Na para kayong bantay sarado sa lahat ng kikilos nyo? No? Siyempre, hindi tayo papayag ng ganyan. Ikapito, crisis of legitimacy. Kapag hindi natural ang transition gaya ng i-dethrone si PBBM, ang tingin ng publiko ay, halimbawa, dahil sa resignation or dethronement, may sektor ng lipunan na tatawag ng pag-iimbestiga. Bakit siya na-dethrone? Bakit siya napilitang bumaba? Siyempre, katakot-takot na imbestigayan at hindi papayag ang mga loyalista. Alam naman natin na mas marami ang BBM supporters kaysa kay Sara.
yung 32 million, yan yung supporter nyo na ayaw kay BBM. Yung iba, yung sumobra, and the rest, the majority is BBM loyalist supporters. So, ano mangyari? Protesta. Magpo-protesta yan. Walang katapusang protesta dyan. Makikita nyo dyan sa kalsada ang milyong tao at ikaw naman ang pabababain, Sara Duterte, para ibalik si PBBM. Yan po ang magiging syndrome yan. Kaya isip-isip kung plano nyo yan, hindi papayag na gawin nyo yan sa Pangulo. Isip-isip din. So, restoration o pagbabalik ng dating Pangulo, yan ang ngayon gugustuhin nila. Ibalik si PBBM. Bakit? Majority ang masusunod. Mas marami ang majority ng PBBM loyalist. Mas majority ang PBBM kaysa mga Sara Duterte supporters, mga ka-wonder. At magiging isa ito sa pinakamalaking hamon ng sinumang papalit. Kasi kung magpapalit kayo, even sa maayos na pagpalit ng power, no? Magiging hamon pa rin because BBM demonstrated how good governance, how leadership should be, no? How a leader should perform in a country. Amazing. So kung totoo nga yang sinasabi ni Montulfo at ang sinasabi ng mga taong ating na-interview at malamang, of course, sa mga comment section sa Facebook, YouTube, makikita natin dyan, TikTok, yung kanilang mga komento at basa mo na agad. Anong mangyayari sa ating bansa? Papayag ka ba na palitan ni Sara si PBBM? O ano ang dapat mong gawin ngayon pa lang? Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung meron kang saloobin at i-share mo naman sa amin ka-wonder. Please give me a thumbs up if you like this video para i-introduce pa ni YouTube sa iba pang viewers. And share this video para malaman ng iba kung ano ang napag-usapan natin tungkol dito sa ano ang posibleng mangyari sa ating bansa kung si Sara Duterte ang uupo. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.